Basta tayo'y niyurakan ng harap-harapan at hindi pinatawad ng mga namiminuno sa atin. Kaya ano ang dapat natin gawin? Isakdal natin sila sa hukuman upang mabigyan ng hustisya at nangyaring ito. Kaya manatili tayo hanggang madaling araw at magsama-sama pa. Lalo na para makita nila na nagkakaisa tayo. Ano man ang ating relihiyon, ano man ang kulay, ano man ang ating pagkatao, magsama-sama tayong lahat. Ito po ang masasabi ko. Ang sabi ng Diyos, gumawa ka ng mabuti. Gumawa mo sila ng mabuti. Hindi po. Kaya't ano? Ang parusang igagawad ng Diyos sa darating na paghuhukom. Parusa na walang hanggan sa naglalagablab na apoy at asupre. Salamat po. So, nandito po yung ating mga Muslim brothers. So, napapalibutan po tayo ng kapulisan mga kabayan, no? At kanina, yung sikat na broadcast, no? Si Jessica Su at siya ay napunta dito. So, umalis na dahil pinagkakaguluhan rin ng mga vloggers. So, kanina, namataan rin natin kanina si Mayor Magalong. So, nandoon diyan po sa loob ng church, no? Kung saan at tingnan natin mamaya kung paglabas niya ay ano dito, no? Makikisipatiya sa ano na ito. Ginaganap, no, na ano dito, rally mga kabayan. So dito po, no, at unti-unti rin at parami na rin yung tao na dumarating dito at nandito ano, nakisilong dahil talagang matingkat yung araw ngayon mga kabayan. So ito yung mga Muslim brothers natin. Dito kasama sila. Madali, mag-interview mo lang kayo. Okay, start. Ayan, so ito po yung kanilang mga damit, no? Muslim Alliance, no? So, sila po yung galing, no? Sa Muslim community. Ayan po. At dumating dito para suportahan itong panawagang yan, no? Marcos resign. Hindi natin tinawagan ng paglayas sa poder at sa paglayas ng Marcos at Simonte. Hindi ka pa nag-upin sila. Pag wala ang mga rally. The rally is pointed to ang particular parties. Kaya po ang grupo na bawal sa kanya. Ang pagkasalis dyan ay nananawagan ng Occupy. Hindi sa komando naman, kung hindi para ikisin ang pinakamalawak na pagkikot ng mga ulan. Tuwa ay lumulak ang sinilid si Marcos at Simonte at papalagutin sa kanilang tulad. Mama!
500 kanina. So ngayon po, likod ng mga tao. In fact, kanina nandiyan na ng iba, nag-attend na visa. So, kanina, ang big natin dito nila, and we hope na alam natin, or sa hapon, people will be coming off from Pakit. Dito kami sa harap ng Texas Island, malapit sa isang board na malaki, main intersection ng Israel. At ang manawagan namin dito ay sabay-sabay po kami na maninindigan upang palayasin na at tanggalin na nakapangyarihan si Mandayo. Dati walang election na rin ngayon ibig alam mo, people doon ang mga election dali na buwag salty ko and even ayaw ko rin sa Marcos. But right now, wala na sinigyaw and iba-iba ba nag-degree ng pagkakontrol pero tuloy-tuloy po na malawak at ngayon natutumbok na ang punong kriminal na may pananagutan diba? Si Marcos ang robota and the solution is leadership change in the law. Ang tayo mo lang diyak talaga. Ang tao mo lang diyak dahil naman ako sa kumolto. Makigat ko ang pag-design na pagkakapit ko po ang nagkikinaman sa poder ng mundo ng bayan. Subalit po yung science na lang magawa. Lalo na kung manitigan ang forces na po. Ang Pilipinas na po ang commander-in-chief. The transition of leadership by the political power of the church. With this good and seamless, I think mangyayari. Pero ano yung natin, ay hindi malayo pa tayo din. Kapag ang disiplinado, determinado, kapayagan. Ang mga partidos nito, walang kasaysayan ng people power 1 at people power 2 na naging karahas ng mga Pilipino. At naninindigan, bawat people power 1 and people power 2 kasama natin ang armed forces in the Philippines na naninindigan by the side and with the side of the people. Ang gobyerno ni Marcos is irredeemable beyond redemption. The only way for him and his government to survive is to resign. At para magkaroon ng tuloy-tuloy na pagpapago sa nila. Sa sambayan ng Pilipino, si Marcos po ay Christian. Sinungaling, walang salita, magdaraya, at hinuloko ang taong bayan. When a government leader like that remains in office, the only solution is to remove from power by way of peaceful execution of people's power. At gagawin niya ng mangyayari yan. Lalo yung kasaysayan niya, yan po ay naganapita at muli ko nagsabi. Para mapuno ito. Thank you! Mga akbayan yung dumarating eh. Akbayan. Ay, di atin. Di atin yun. Mga, ano yun, anti-Duterte. Eric, kahit tayo sa UH, tayo ay pinapatumagan ng dito. Pakiulit na sa sambayan ng Pilipino yung panawagan ng inyong grupo. Ang Bangon Sambayanan at ang Marcos Alislan, malinaw ang panawagan. The only solution for the problem of plundering corruption is to remove Marcos and Romualdez because they are the chief architect, the main principal criminal operators of institutionalized and monumental corruption. Walang korupsyon na malaganap at malubangin sa Mindanao if hindi pinayagan ni Marcos. Si Marcos at si Romualdez ang punot dulo nito. So the only way for us to start justice and then prosecution and then paniningil ang pagbabayan is to remove Marcos from power. Number 2, ang formula natin is people power, mapayapa. Not Nepal, not Indonesia type. We are waiting na ang armed forces in the Philippines will join the Filipino people in withdrawing their support from the commander-in-chief. Peaceful transition of power in accordance with the constitutional law. So, mula dun sa paghahanap ng accountability, ngayon ay kahit nag-resign na Speaker Romualdez bilang pinuno ng Kamara de Representante,
ay Marcos at Romualdez, resign na ang inyong panawagan ngayon. Kasi hindi naman niya pinakasuhan si Romualdez. Hindi niya inutusan ang Anti-Money Laundering Council. Hindi niya inutusan ang NBI. At even ang Department of Justice to file cases against Romualdez, Sandico, and the rest. Puro lang press release, puro lang interview, pero walang decisive and categorical action. Maniniwala lang tayo na seryoso si Marcos napapanagutin ang sindikato ni Romualdez, not just because nag-resign si Romualdez, but rather habulin ng Anti-Money Laundering Council, mag-file ng forfeiture, freeze order, and seizure order, including kay Sandico, kay Dong Gonzales, yung mga key operators, yung pandaraya sa budget. Only that will can Marcos gain again a level of trust from the people. In the absence of categorical action na i-prosecute at papanagutin si Romualdez at sila Sandico, Marcos is only making a gimmick, not a decisive action of justice. Etong sinasagawa pag-arangkada ng investigasyon, ang pagbuo ng independent commission ay hindi pa rin makakasapat na aksyon ng gobyerno para harapin itong issue ng korupsyon. Yeah, because I believe, naniniwala kami, hindi nila kayang iugnay at tukuyin at tumbukin ang pananagutang kriminal ni Marcos at ni Romualdez. Okay. May limitasyon sila, and sa tingin ko, yan ay sugar coating lang, palusot na lang yan. Eric, ngayon ay inaantalan lang natin yung inyong sinasagawang pagkilos sa harapan ng exercise ngayong mga oras na ito. Ano yung mangyayari mula ngayon hanggang mamayang hapon? We will stay on. Ang panawagan namin, occupy EDSA. So kung kumagsa ang mga tao ngayon, at dumami ang gustong sumama dito sa harap ng EDSA Shrine, mga 1 o'clock or 2 o'clock,